Yo, what's up mga sangkay? This is me, I'm back. At ito nga po, malaking headline po ito ngayon. Nayanig po ngayon ang buong Pilipinas sa isang napakalaking balita mga sangkay na talaga nga namang sumabog. Alam nyo mga sangkay, may mga nagbabardagulan po ngayon sa social media. Masyado pong siniseryoso ang pangyayari kasi mayroon pong headline ngayon. 'Di ba? Isa pong tulay na pinagawa po ni former President Duterte ang nag-collapse. Ngayon mga sangkay, aalamin po natin ang sitwasyon tungkol po dito. Okay? But before we start, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. Ito po yung tulay. Ayan po yung breaking news ngayon, nakakalungkot po talaga. Alam nyo, nalungkot po ako nung nakita ko po ito mga sangkay. Kasi, alam nyo, kahit po magkakaiba po tayo ng mga political stand or belief, o kahit ano pang mga prinsipyo mayroon po tayo, mga tinatayuan po nating political color, pagdating sa mga project, hindi kailangan po tayo magtalo-talo eh. Para po sa ating lahat ito. Tayo-tayo, pare-parehas may kinabang. Ang problema, mga sangkay, eto, tulay na pinagawa po ito nung panahon ni former President Duterte. Pero, take note ha, naaprubahan po ito nung panahon ni Noynoy Aquino. Pero ipinagawa po, mga sangkay, nung panahon ni former President Duterte. Nakakalungkot ang nangyari, ayan po, bumagsak. Why, oh why? Kasi nga po, ang pundasyon ng tulay na ito, hindi po maganda. Okay, ngayon mga sangkay, nagulat yung mga dilawang DDS dito kasi sinisisi po si PRRD. Ngayon ang ginawa po nila mga sangkay, mayroon po silang pinakalat eh. Saan ba yun? Mayroon po silang pinakalat na mga picture. Hanapin natin, syempre. Ito. Yan po yung picture mga sangkay na pinapakalat nila. Ito po yun. O, kita nyo, nakalagay daw po dito, date started May 26, 2023. Diba? Galing po nila manloko, diba? May 26, 2023. Pero, maliligaw kayo kapag hindi nyo po alam. So, ayan po, makikita po natin, nilagyan po ng, ayan, yung pula. Para po mas klaro. Na ang ibig sabihin, ito palang construction muli sa tulay na ito is pagpapatibay. Kasi nga po, ganito ang nangyari. Okay? Nung pinagawa po ito na tulay, I think 2017, may mga ebidensya po tayo dyan, mga sangkay. Marami po. Ito. Pinindot po natin dito, makikita po natin, mga sangkay, kung ano ba talaga ang nangyari. Ayan po. O, diba? Ongoing project. Ayan o, bahagi po ito ng build ni former President Duterte. Ang DPWH Secretary pa at that time ay si Mark Villar. Ayan po ha. Ang budget po ay 639.6 million pesos. Ganyan po kalaki. So, ang goal nito, maipagawa mga sangkay 2017 until 2019. Pero I think natapos po, kung hindi po ako nagkakamali, 2020. Ngayon mga sangkay, ito po ay term ni former President Duterte. Ang katanungan dito, bakit nag-collapse? Ibig sabihin, substandard. Nung natapos po ang proyektong ito mga sangkay, kung hindi ako nagkakamali, 2020, nagulat yung mga pumunta dong eksperto pagdating po sa mga pagpapagawa ng tulay. Hindi po akma, hindi po nasunod, o mayroon pong problema. Kasi pag dinadaanan po ng truck mga sangkay, bigla pong gumagalaw. Sa madaling sabi, delikado. Sa pagkakataong yun, klinos. Hindi po pwede munang daanan. Palpak ang proyekto. Tanong ko nga dito, bakit hindi na monitor ito? Di ba dapat bago i-construct ito, talagang pulido muna ang gagawin eh. Di ba? Ang nangyari, parang mga panday lang ang pagkakagawa. Di ba? Mga sangkay. Ngayon, ang iba, iniisip po nila na
kay PBBM po ito. Well, hindi po, guys. Ito may mga ebidensya po tayo. Huwag po tayo maglokohan dito. Ayan po, April 2019. Ayan po, landmark bridge. Ganyan po sana sa kaganda, oh. Ayan, oh, 2019 po yan. Ayan, nakikita nyo naman yan, diba? Ayan, oh. Ganyan po sana sa kaganda, oh. Ayan, oh, 2019. 2019 po yan, mga sangka. Ayan po, oh. Nagrereklamo pa nga po dito yung marami noon kasi nga po hindi daw po binabalita. Okay, hindi pa daw po binabalita ng mainstream media. O, 'di ba? Mga sangkay. Ngayon, 2019 po 'yan. Ang ginagamit po nila mga sangkay ngayon na pambato ay ito. Ayan, ito po. Kaya nilagyan ko na lang po ng caption to mga sangkay. Ayan po, para maintindihan kasi marami po ang naluloko eh. May 26, 2023. Ang nangyari kasi dyan, yung pundasyon hindi maganda. So, pagpasok ni PBBM, okay, subukan natin. Ayusin ulit natin to. Kaya nung May 26, 2023, nag-decide po sila na ayusin ulit itong tulay. Napalpak. Tulay po ng dating Pangulo nila PRRD. Palpak eh. Ngayon mga sangkay, inaayos po nila PBBM. Ang problema, yung pundasyon niya kasi, hindi matibay. Kahit anong ayos mo dyan, magkakaproblema at magkakaproblema pa rin. So, sablay. So, ngayon, mga sangkay, hindi po talaga kinaya. Nag-collapse nung may dumaan po na truck. Kaya nga po, sabi po dito mga sangkay, mayroon daw pong mga nadali at sinugod po. Yan po, 6 po sila. Kawawa eh, no? So, ngayon, mga sangkay, basahin ko na lang, sinubukang ipaayos ni PBBM ang sablay na project nila PRRD dahil gumagalaw ang tulay na halatang substandard ang pagkakagawa. Pero hindi pa rin kinaya dahil ang pundasyon ng tulay na pinagawa noon ng nakaraang admin sablay. Kaya bumigay na ang tulay at yun na, bumagsak mga sangkay. Ayan po. Yan na po siya. Ngayon, para po sa kaliwanagan ng lahat, kay PRRD po yan. Ayan po, Duterte tayo 2016 ng mga Facebook page noon. Ayan po, May 19, 2019. Ayan o. Good news, soon to finish the Santa Maria Cabagan Bridge in Isabela. Diba? O, ito pa. Ayan o, nilagyan na po ng circle mga sangkay. May 30, 2021, Super B. Ayan po, tapos na siya. Pero hindi pinagamit. Dahil delikado nga. O, ayan. August 26, 2019. Ayan po siya. Santa Maria Cabagan Isabela Bridge, thanks to PRRD. O, diba? Ayan. The project was initially expected to be completed by 2019. Diba? Oh, tapos mga sangga, ito po yung sinasabi po nila. Ayan po. Ewan ko ba sa mga yan? Basahin nyo na lang. Ito po ay pagpapaayos, pagpapatibay ng pundasyon. Kumbaga, sinubukan ni PBBM na sagipin ito noong May 26, 2023. Sige, sagipin natin to kasi sayang eh. Laki ng gastos. 'Di ba? Nagdagdag pa po sila dito ng ilan to? 274 million. 'Di ba? Para lang maayos pero talagang hindi po kinaya mga sangkay. Minsan napapaisip tuloy ako baka mamaya substandard pa yung ibang mga project nila Tatay Digong. Naku po. Wag naman po sana, Diyos mio marimar. Sana ito na yung last. Wag po talaga. Kasi ang alam nyo, ito real talk lang. Alam nyo mga sangkay, yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge, ito yan mga sangkay. Tingnan po natin. Ang San Juanico Bridge, tinayo noong August 1969. Natapos noong 1973. Ilang taon lang mga sangkay. Sobrang haba ng tulay na to, pero ganun kabilis. Natapos. Alam niyo itong tulay na to mga sangkay? Dinaanan po yan ng Yolanda. Alam niyo kung anong mayroon sa Yolanda? Pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Pero may nakita ba kayong sira? Wala mga sangkay. Nanatili po itong San Juanico Bridge na matibay. Nakatayo mga sangkay. Ibig sabihin, o sa madaling sabi, hindi po substandard ang pagpapagawa dito. 'Di ba? Mga sangkay. So, nagulantang buong Pilipinas eh. Teka lang, anong nangyari? My goodness. 'Di ba? Ngayon yung mga dilawang DDS, ayaw po nilang aminin ito. But sorry guys, mayroong mga ebidensya.
O, 'di ba? Ang daming ebidensya po niyan. Itong sinasabi po nila is sablay po 'yan dahil ito po, itong May 26, 2023 para po ito sa pagpapatibay lamang ng struktura kasi nga gumagalaw eh. Gumagalaw. 'Di ba nakakalungkot? Ang bihira. Sinubukang sagipin ito ni PBBM pero wala. Wala talaga. Ewan ko ba bakit hindi na monitor yung dati. Sayang po, laki pa naman ng pera na ginastos oh. Tingnan po natin yung gastos niyan, 639.6 million. What the? Diyos mio, Marimar. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Kasi ngayon, pulutan itong ginagawang asaran. Inaasaran po nga po nila ngayon, mga sangkay, yung ano, inaasar nga po nila ngayon yung mga dilawang DDS. Sabi po nila, noong 2019, salamat Ate Digong, 2025, kay Pinoy yan. Diba, gumagawa na po sila ng rason. Halos hindi sa amin yan. Nagmumukha po silang aanga-anga dito. Well, the truth is, tinagawa nga po ito dati ng nakaraang administrasyon. Ayan po mga sangkyo, nakakalungkot talaga. Hindi talaga magandang balita ito. Ay, ayun. 2018 pala nasimulan. Tama nga po tayo. 2018, hindi po 2017. Ayan, no? Ang tulay na ito na sinimulan noong 2018. Ayan po, nakalagay din po kasi dito eh. Ayan, no? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ayan po, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng about po sa mga Bible prophecy na nangyayari mismo sa panahon natin ngayon. Dito nyo lamang mapapanood yan. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.